Panoorin niyo ang mga taong ito na nasa banig ng karamdaman at katandaan ay nagawa pang magpabautismo. Sa kabila ng kanyang edad, sa kabila ng karamdaman, ay wala pa rin nakapaghadlang sa kanila upang sila ay magpabautismo sa tubig. Yes, mga kaibigan, mga kapatid, ang ganyang bagay ay mahalaga para sa ating mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Hindi nangangahulugan na ang tubig bautismo ay yan ay yung nakakapagligtas para sa ating mga kaluluwa, kundi yung tunay na pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero dahil ikaw ay naging anak na ng Diyos, ay dapat mong maunawaan ang dalawang ordinansa at isa dyan ay ang tubig bautismo. At yan ay ang unang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos na ikaw, pagkatanggap mo sa Panginoong Jesucristo, ay ikaw ay magpabautismo. Kung ikaw ay matagal nang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo at hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nababautismuhan sa tubig, tapos ikaw ay tunay namang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, tignan mo na lang, kaibigan, kapatid, yung napanood natin. Sa kabila ng siya ay nasa ospital, nasa karamdaman, ay walang nakahadlang sa kanya upang magpabautismo. Ganon din naman yung isang matanda na nakita natin. Sa kabila ng kanyang katandaan, ay hindi ito naging hadlang upang siya ay mabautismuhan sa tubig. Ikaw ngayon, kaibigan, na mananampalataya naman talaga ng Panginoong Jesucristo, ano ang nakakapigil sa iyo? Bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nababautismuhan sa tubig? Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. Ito yung tagpo na inutusan ng banal na spirito si Philip upang turuan yung Ethiopian eunuch. Dahil nagbabasa siya ng old scripture pero hindi niya ito nauunawaan. At ipinaliwanag sa kanya ni Philip at ipinakilala at ipinahayag sa kanya ang Panginoong Jesucristo. At pagkatapos ipahayag ni Philip ang ebanghelyo doon sa eunuch, ay ito ang sunod na nangyari. And as they went on their way, they came unto a certain water. And the eunuch said, See, here is water. What that hinder me to be baptized? At nung naipahayag na sa kanya ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, nung sila ay nakakita ng tubig, sinabi niya kay Philip, narito ang tubig, ano ang nakakapigil upang siya ay mabautismuhan? And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Napakalinaw dito, mga kaibigan, mga kapatid, na nung siya ay pinangaralan ni Philip patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, ay willing agad siya na magpabaptize. Kaya tinanong niya kay Philip, ano ba makakapigil sa akin upang mabautismuhan sa tubig? Ang sinagot lang sa kanya ni Philip, kung ikaw ay nananampalataya sa iyong puso sa Panginoong Jesucristo na siya ay anak ng Diyos, ay pwede kang mabautismuhan. Nangangahulugan, mga kaibigan, mga kapatid, na ang salvation ay hindi nakabase sa tubig bautismo, kundi doon sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo. Ganun din naman ikaw. Kung ikaw ay sumampalataya ka na sa ating Panginoong Jesucristo, sana yan ang sinasabi mo sa iyong sarili. Ano ang nakakapigil sa akin upang ako ay mabautismuhan samantalang tunay naman ako may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Hindi yung pagkatanggap mo sa ating Panginoon ay para bang ang dami pang iniisip para ikaw ay magpabautismo. Huwag ka magduda. Lalo na kung ang magbabautismo sa iyo ay meron naman talagang totoong authority para siya ay magbaptize. Katulad na lamang ng ating napanood, mga kaibigan, mga kapatid. Huwag mo nang isipin na ikaw ay mahadlangan pa ng kahit na anong bagay para magpabautismo. Yang nakita natin yan, may sakit, nasa ospital, dala ng katandaan, ay nagpabautismo pa rin sila. Dahil yan ay mahalaga at yan nawa ang maging unang hakbang mo sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya't ano pang inaantay mo? Kung ikaw ay meron naman talagang tunay na pananampalataya, ay dapat magpabautismo ka na. Tulad na lamang ng sinabi ni Philip doon sa eunuch, If thou believest with all thine heart, thou mayest. Pwede kang magpabautismo kung meron ka ng tunay na pananampalataya sa iyong puso. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.